Hello! Bigat sa mga taga-Ilocos at maayong buntag sa mga taga-Davao. At good morning sa lahat ng ating mga kamisis at kapatid dito sa studio at sa ang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan, sa mga kamisis natin dyan na wala pang kamatch, heto na ang sagot sa mga dasal nyo. Si dating coach at professional matchmaker, Coach V. Have! Yan ang masasabi nyo mamaya sa transformation ni social media personality Magdalena Fox sa Type Mo ba, Nay? Masasayahin natin ang mga kababayan natin sa Hong Kong sa isang masayang treat. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Palagi siyang handa, umaraw man o umulan dahil pagdating sa chika, hindi daw siya mauubusan ng maritasang barangay Laila Chikadora. Tama ka dyan! Good morning, Ate. Oh, you're so beautiful Hello. and big. Yeah. Bagay na bagay sa'yo yan. Alin? Anyways, Ate Coring, Oh, guess mo, Besh? yes mo, Besh. Si Mudra ang nagsabi. Try nyo muna na magsama sa bahay. At eto naman kasing babaeng aktres na ito, medyo na-trauma rin sa nangyari sa mga celebrity parents niya. Oh, Kaya, naisipan din niya, sige na nga magsama muna tayo sa iisang bubong. okay. Hindi siya sabay basbas ni Mudra, ngunit si Mudra na ang nagsabing, subukan niyo muna magsama sa iisang bubong para malaman mo kung swak ba kayo o hindi. O ano nangyari? O di magkasama sila sa bahay ngayon. Ayun. Approve ni Mudra ang pagsasama. Kasi di ba yung iba, syempre dahil mga Pilipino tayo, Ate Coring, nandun pa rin yung pagka-conservative, iniisip yung sasabihin ng mga marites na kapitbahay ng mga kamisis. Pero ito, very liberated. Well, alam mo, kanya-kanya yan na paniniwala. Hindi naman tayo nanguhusga, hindi ba? Kasi kung minsan talagang dun mo malalaman nga naman kung matututo ka. Correct. Eh, ang maraming mga babae, nakita na nga nila na babaero, lasenggo, ang daming bisyo, nagsusugal, pinakasalan pa rin, di ba? Ayun nga, kasi nga mahal na mahal. Okay, sige. Sa palagi niyang pagtatambay, dahil maulan, sa loob ng bahay na muna daw siya tumatambay ngayon. Ang poging tambay ng kanilang bahay, Ryle Santiago. Good morning mga kamisis! Wow! Ate Coring! Saan po ang flight natin ngayon? Coffee, tea, or me? I choose po maybe chicken or beef from Raya Studios kasi ang sarap ng catering Totoo kanina. ba? Opo. Na-try niyo po kanina? Oo, masarap. Yum. Ang galing. Siya naman daw ay may nakilalang working student na makeup artist na todo ang kayod para pagandahin ang buhay nilang mag-ina. The Serve mabiyayaan ng 5K for you. Kung ikaw ay nag-aaral pala estudyante, hanggang saan ang kaya mong gawin para ikaw ay makatapos ng pag-aaral? Gagawin ko po lahat. Tutulog ng maaga, syempre, kasi papasok ako na kinabukasan eh. Mga projects, papasa mo on time, mga assignments. Kapag ginulang ng pambaon, magbabanat ng buto. Oo, So, ginupit bawasan mo yan. Naku, makakailang kilo pa yan, maibibenta mo ng mahal yan. May hinahanap akong isang estudyante na sa murang edad ay natutunan ng magsumikap para maitaguyod ang kanyang mga pangarap. Tara, kilalanin natin siya. Hello, Oscar! Yung Paragat Mother. Ichika mo nga sa akin kung paano mo pinagsasabay-sabay ang iyong pag-aaral at saka yung mga sideline ng mga pinaggagawa mo. Napagsasabay ko po siya dahil po nagkakaroon po ako ng motivation na kailangan ko po mapagtapos yung pag-aaral ko and syempre para po makatulong din po ako kay mama and para hindi rin po maging pabigat po na ayoko po kasi ng ganun po. Kung ano yung mga racket-racket na ginagawa, yan yung tumutulong sa'yo Yung- para makapag-aral ka, di ba? Una, magbebenta po ng merch, ticket, sideline po ng catering. Nagme-makeup po ako sa mga kaibigan ko, sa mga Ng mga pageants. contest. O kaya pag may occasion naman po sa mga weddings, binibigyan din nila ako ng chance na maipakita yung talento ko. Ilang taon ka nung pumanaw ang iyong tatay?
buhay? Tsaka paano nabago nito ang inyong buhay? 10 years old po ako nung pumanaw po yung ama ko po. Siyempre po, siya po yung nagtataguyod sa pamilya din po namin that time. Sobrang dama po namin yung hirap at pagod niya po sa abroad po. Pero anong kinamatay ni papa mo? Cardiac arrest po. Kasi po may sakit na din po kasi talaga siya. Kapag napapagod ka, ano yung naaalala mo para talagang tao dapat laban lang, hindi pwede mapagod? Si mama ko po yung inaalala ko lagi. Gusto ko po kasi siya matulungan. Bakit mahalaga sa'yo na makatapos ka ng pag-aaral? Mahalaga sa akin yung pag-aaral dahil pangarap ko po yun and pangarap po sa akin ng mama ko po yun. Yung maging teacher po ako. Si Oscar, sa murang edad mo palang pinatunayan mo na walang maliit na trabaho kung ang dahilan niyan ay para sa iyong pamilya o sa mga minamahal mo. Kaya naman, alam ng Para Godmother mo na deserving kang maipakilala kay Ate Corinne. Yes! Ready ka naman sa akin sumama sa studio? Yes! Let's go! Para Godmother, yoo-hoo! Where are you? Ate Corinne! Kasama ko si Oscar. Nakita ko yan sa may bandang Pinyahan, tapasok sa kanyang night school. Alam mo, Magandang umaga po, Ate Corinne. oo, uso talaga yan. May bigote, pero meron ding pilik mata. At may check ay, di ba? Oo, di ba? So, hindi ka na umaasa sa mga kapatid mo, nanay mo. Ano po, minsan naman po pag wala akong racket, syempre po, sa kanila pa din po ako nakadepende. Ah, ganon. Okay. Ano naman ang mga racket mo? Isa-isahin mo nga. Pag meron po ako dati po, nag-on-call po sa akin, PBL po, mga PBL, nagbebenta po kami ng merch, tas tickets po for the games. Tapos, kumakanta din po ako, Aba! and nagme-makeup po. Ayun. Nag-makeup ka rin sa iba. Yes po. Aba, pwede rin palang makuha ito, ano? Pero sa lahat ng pagraraket mong yan, ano talaga yung pangarap mong maging? Pangarap ko po maging, makapagtapos po ako ng pag-aaral, tapos ma-pursue ko po yung pagiging teacher ko po. Teacher. Oh, marangal. Correct. Okay, so, hindi ba tayo magpapa-XP ng kanta? Oh. Pa-experience! Pa-experience naman daw, Oscar! Alam mo ba kanta? Sige po. Oh, isang linya lang, dalawang linya lang. Sige nga. Kaparin ang hanap ng pusong ligaw. Ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Ay! Babaihan ang boses, Ate Corinne! Pang teleserye yun ah. Yes, ang boses. O, dahil dyan meron kang 5K for you. Thank you po! O, diba? Galing. Alam mo, natutuwa ako sa mga batang may diskarte. Tama. Talking of, Ate Corinne, meron pa tayong regalo para kay Oscar. Ito, lalagyan ng mga ulam para sa kanyang pagtitinda. Maraming salamat meron po. pa. Meron tayo. Hala. Ihawa! ayan, kikita ka na niyan. Para may gagawin na yung Inspirasyon. nanay niya. Kasi yung nanay niya nagpa-part-time lang sa Ate Corinne, sa salon. Ah, ganun. O, pagtulungan nyo na yan. Sana makatulong kami sa kabuhayan nyo, Yes, ha? sobrang laking tulong na po yan actually, Ate Corinne. Ito talaga ang pagmamahal ni Oscar sa pamilya niya, no? Pero speaking of pagmamahal, marami din ang nagtatanong kung totoo bang may forever. May tatayo ba dyan? Wala. Okay na po ako dito. Huwag kayo mag-alala dahil may eksperto tayong makakasama na professional matchmaker kung naghahanap pa kayo ng inyong jowa at dating coach na siguradong mapupusuan ninyo. Sa pag-ibig, hindi laging madali ang paghahanap ng tamang tao. Minsan, kahit ready ka ng umibig, parang hindi pa rin dumarating ang para sa'yo. Pero baka hindi naman love life mo ang problema. Baka kailangan mo lang ng tamang perspektiba. Kaya para sa mga may tanong sa dating, relationships at pag-ibig, mayroon tayong makakatulong sa atin. Isang dating coach na ginagabayan ang mga single sa paghahanap ng connection, confidence at sana tamang tao. Siya si Vanessa Antonio, mas kilala bilang Coach B. Welcome to Face to Face, Coach B! Bibigyan na tayo ng mga jowa! Hello Okay. po, hello po. Thank you for having me, Ate Corinne, at Bago sa ang mga lahat, alamin muna natin sino sa inyo ang kailangan ng bagong jowa. Taas ang Yes!
mo na, umaamin talaga. O, ito na ang pagkakataon ninyo. Libreng konsultasyon. Kung paano. Oo. Kaya relax lang kayo lahat dyan. Sasagutin lahat yan ni Coach B. Sabi nga nila, ang hirap makahanap ngayon ng hardinero, ang hirap makahanap ng yaya, di ba? Ang hirap makahanap ng magaling na sekretarya, di lalo naman ng jowa. Ang hirap, hindi ba? Yes. Na magaling. Na magaling Yung tama, at tama para sa'yo. Yes. Kasi kadalasan sa hindi, Coach B, nai-inlove, nagkakagustuhan, ayaw maghiwalay, kahit nakikita na nila yung tinatawag na red flags o yung mga dapat senyas na hindi po pwede. O hindi ba? So ano naman ang komento mo sa mga online apps, na dating apps? Anong masasabi mo doon? Actually, Ate Coring, ang galing ng analogy mo na, oo nga, tayo nga, kapag nag-hire tayo ng makakatrabaho, ang piki-piki natin. Pero bakit, pagdating sa love life, nai-inlove lang tayo kung sino yung malapit. Kung Correct. sino yung nakakausap lagi. Kung sino yung magaling mambola. Yun! Tapos Ayan. di ba naliligo? Oo. Ay, okay lang sa akin yun. Hindi, o kaya, mapofall ka kasi pogi. O kaya maganda. Di ba? Magaling magsalita. Yan, nakakatakot yung mga magaling magsalita kasi usually yan pa yung kung sino yung lumalapit. Oo. Akala nila doon na sila magaling sa pagsasalita lang. Wala nang ambag sa love life. Correct, oo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 34.3 million ang mga Pinoy na single o naghahanap pa lang ng mapapangasawa. Okay, nahihirapan sila. Okay, so, dating apps again. Sa dating app, makikita mo marami kang pagpipilian. Napakamaraming pagpipilian, pero mahirap maghanap ng gusto ng commitment. Yung mga gusto ng commitment, yung talagang itatrabaho nila yung relasyon. Yes, ang ganda ng term na itatrabaho, tama. Parang pag nasa dating app ka kasi, parang pag nanonood ka ng, for example, Netflix, 30 minutes ka na tingin ng tingin kasi ang daming movie, di ba? Hindi ka na nakapili kung ano yung papanoorin mo hanggang matapos. Ayun. Dami kasing option eh. Papanoorin mo, 5 minutes. Ay, hindi boring. Hindi mo malang hinintay yung good part. Ayun. Naglipat ka na. Ibig mo sabihin, kapag may nakilala kayong nakadate ninyo na hindi sila makatapos ng isang episode ng serye man lang, wag na. Yes, dahil hindi po marunong mag-commit kapag gano'n. Ay, ganun ba yun? Lalo na kung 3 oras yung pelikula. Delikado. Okay, so, medyo okay. Pero hindi ba trial and error yan? Na sa dating app, makakadate mo, magkakaalaman na kayo. Ang sinasabi mo, kailangan ng isa pang step. Tama ba? Absolutely, Ate Coring. Naniniwala ako na marami kasing taong pwedeng ma-meet ngayon. Pero ang lesson is kapag magaling ka mamili sa dating, yung relationship, magiging maintenance na lang. Hindi mo na masyado kailangan lagyan ng maraming trabaho. So, dapat magaling talaga makipag-date. Ibig sabihin, magaling mamili. So, kung mamimili ka, di mag-research ka na. Tingnan mo na kung ano yung trailer. Tingnan mo na kung sino yung mga actress bago ka pumasok at mag-commit. Correct. Oo. Yes. So, analisahin mo na. Yes. Okay, so what do you do? Kasi pupunta ang tao sa'yo? Opo. Or online ba sila magpapa-matchmaking? Actually, ngayon kasi, hindi na kami masyado dun sa mga online. Kasi naniniwala ako, Ate Coring, iba yung connection na nakikita mo yung tao sa mata, na aamoy mo sila, na feel mo yung vibe nila, kesa sa dating app. So, ang matchmaker is para yung headhunter. Sabihin mo sa amin, uy, hanapan mo nga ako ng secretary, dapat ganito yung qualification, dapat ganito yung credentials, dapat ganito yung family background. Yun ang ginagawa namin para makapag-focus ka sa career mo, kami na bala sa love life mo. Ang sabi nila. Si Aliana mukhang interesado eh. Anong maipapayo mo sa edad na 30s to 40s na kagaya sa amin na naghahanap pa rin na magiging partner sa buhay? Dapat ba open-minded? Hindi ba maganda yung edad na yan? Actually, Kasi for me, nag-iisip na. yes, at may pera ka na pang paganda.
So for me, this is the best time to date. Ang nagiging mistake natin nung 20s, 30s, nakatutok tayo sa trabaho at sa pagsusuporta sa ibang tao. Hindi ka na nag-invest sa iyong self-care, pangpa-sexy, pangpaganda. So, ang advice ko, focus on you na. Dapat nag-i-exercise at dapat may self-care. Nagpapaganda talaga kasi dyan naman nagsisimula yan. Ayun. Thank you. May pag-asa pa. I know, right? Asa pa. May Ito simula. Si Annalyn, tungkol naman sa pagre-reply ng mga boylet, Coach B, talaga. Red flag po ba kapag matagal maghintay sa mga chat? Ate, based on experience, kahit presidente ng isang country nagre-reply sa mga taong gusto nila. So kapag hindi nagre-reply sa'yo or 1 week mag-reply, may iba kasing ka-text yun. Wag na yun. Ate Coring, wag na yun. Alam mo, wag na yun. Diyos ko, ang ganda-ganda mo. Next na. Oo. Ganon. Next na. As Ganon. in. Alam mo kasi kung minsan lalo ka pinaghihintay, lalo ka nang gigigil. Ay, Wag totoo na. yan. Di ba, no? Scarcity effect kasi yan. Kung sino pa yung ayaw sa'yo, yun pa yung parang gigil ka. Dapat baliktad pala. Kung sino yung gusto sa'yo, yun yung bigyan mo ng atensyon. Tsaka tayo Ayan. dapat mga babae, tayo dapat hinahabol, di ba? Habulin mo. Ay, ang daming problema. O ano naman online? Sabi po ni Carl, mas naniniwala ako sa tinatawag nilang organic encounter kaysa yung matchmaking na yan. Para sa akin, hindi magandang natural, mas magandang natural ang lahat at hindi pinipilit. Coach, para sa'yo, ano po mas maganda? Yung manufactured or organic? Grabe ka naman manufacturer. Actually, sabihin ni Coach, magsa-sign up na ako sa kanya. Actually, may love, ang tawag natin dyan, organized encounter. Kasi kung organic, mamaya dyan, ako, killer yung lumapit sa'yo, manligaw sa'yo, wala kang idea. Pag organized, at least may mga tao nang sumilip, nag-background check, may asawa ba yan, manloloko ba yan? At least pagdating sa'yo, ma-in love ka, relax ka na, kasi filtered na. Coach, saan office mo? At saka hinihingan mo ba ng NBI clearance yung mga yung mga nasa lista? May team number. Senumar. So kayo na ang gagawa nun? Yes, kapag requested Background ng check. kliyente na, Oh. I have to see Philippine records, di i-request namin para sa kanila. Yes Do you do po. investigation sa mga asawang sa laula? Ay, nako. Oo. Marami tayong dyan. Importante yan. Kapag kapag, for example, gusto mong makipagkilala, kailangan mo munang alamin kung talagang walang asawa. So kapag medyo may sabit, ipapa-imbestiga natin yan, Ate Coring. Ay, wow! Investigation unit pa! Naku! Okay, sa ating pagbabalik, yung love life naman ni Coach B, ang tatanungin natin! So, Coach B, ikaw ba meron ka ng the one? Ay, meron na. Matagal na. Meron na, matagal na. So, natisod mo lang yan at nagkataong it worked or ano rin siya, organized encounter? Organized encounter din, Ate Coring. Ah, wow. So, hindi Oh. lang alam ng partner ko, pero ganito kakapal yung background check sa kanya ng staff ko before pa ako nakipag-date sa kanya. Ganon! Ay, hindi niya alam. Ngayon alam na niya. Ngayon alam niya na. Oo. So, pero wala namang foolproof, right? Ay, wala po. Actually, I came from a failed marriage as well. I married my first boyfriend. Abay, sumablay yun. Okay. Gusto kasi namin first and last. Hindi pala totoo yun. Naku, sino yung malapit yan na yan. Kung sino kapitbahay, mahal na gasolina ngayon. Okay. So, hindi pala totoo yun. Pero, lahat naman ng relasyon, kahit na sabi mong minatchmake pa yan, dinisenyo, itatrabaho mo pa rin, ano? 100%. Kaya nga po, dating coach ako, hindi ako relationship coach kasi iba ang laro sa relationship. Ayun, dating coach. What made you a dating coach? Bakit ka naman napunta dyan? Kasi nagsimula po ako 22 years old, confident ako sa trabaho, pero hindi ako confident pagdating sa pakikipag-date. Doon nagsimula ang research ko. Oh, talaga ba? Marami po kasing babae na magaling sa work, pero pagdating sa dating, hindi ganun ka-confident. Maraming ganito sa Amerika, no? Hindi ba mas marami talaga? Mas, parang mas matagal yung industriya yan sa kanila. Doon din po kami nagsimula, Ate Coring. Right, right. At ang sabi niya, mas madali daw ang mga kliyenteng lalaki kaysa babae. Sabihin mo kung bakit. Opo. Kasi ang mga lalaki, usually, ang hinahanap niyan is
kalma, peaceful, maganda. Kasi may ang visual neurons ng mga lalaki mas marami talaga. So 25%. nakikita nila, unang tingin pa lang sa'yo kung stress yan, maldita yan, masama ugali, o kaya malambing. Tawa ako. Kaya dapat talaga tayong mga babae nag-i-invest sa self-care. Ayun. Stress yan, maldita Oo, dito yan. yan. Nung ginaganon ako ni Coach mo, Hindi, actually dun. Ito po si Mami, may gusto malaman tungkol sa forever. Sige, mami. Hello po, Coach. Importante ba ang kalagahan ng first date? May chance po ba na may magbago po sa impression sa isang tao? Ay, ang ganda ng tanong. You know, based on science, it takes 7 seconds lang for you para mag-decide kung attractive or hindi ang isang tao. So, dapat talaga ang first date, prepared ka. Pero, wag nyong ilalagay yung mga negotiables nyo tsaka non-negotiable sa first date. Dapat, you see muna, kaya ba akong patawanin ng mokong na to dahil ayaw kong mag-asawa ng masyadong seryoso. So, i-vibe nyo muna kung magkakasundo kayo sa second date, third date, tsaka mo sabihin na, kailangan 250,000 yung income ng mapapangasawa ko. Malalagas silang lahat. Thank you po. Okay. Laila. Ate ko rin sabi ng mga comments natin sa social media, si John Ray, ako dahil sa pagiging mahiyain, takot akong makipag-usap sa babae. Aminado naman siya, Coach V, ha? Torpe siya. Siguro kung may kailangan ako advice, yun kung paano ko patataasin na aking self-confidence. Ayan. At si Mary Jane naman, tumigil na siya. Ayaw na niya talaga. Sabi niya, masaya na po ako sa aking mga rescued cats and dogs, pati manok. Pero kung merong lalaking animal lover din, edi go! Ang tama na go! Oh, ang daming poging veterinaryo. Ay, totoo ka dyan. Oo, Pati yan. dermatologist. Teka muna, ang dami na nag-iisip, paano namin siya makukontak? Gusto na namin. Paano daw yon? Okay, mga kamisis at ate ko ring matchmakingmanila.com lang po. Yan po lang yung website na bibisitahin nyo. Pero kung gusto nyo pang matuto muna kung paano makipag-date bago ako isa lang sa matchmaking, punta lang po kayo sa Coach VPH on Instagram. Nandyan po ang dating tips natin na based on science. Kaya sa pag-ibig, hindi lang ito sa paghahanap ng tamang tao, kasama rin dito ang paghahanda sa sarili mo para sa tamang relationship. Mag-uusap pa tayo, Coach V. Okay, salamat! Thank you! Next na, from aliw to wow! Yan ang transformation ni social media personality Magdalena Fox sa Type Mo Banay? Tara at kumustahin natin ang mga kapatid nating OFW sa Hong Kong sa OFW to the World. All these and more sa Face to Face with Ate Kuring. Kakaibang gagawin natin ngayon dahil ang pagagandahin natin sa Type Mo Banay ay social media personality na tinangkilik. Dahil sa kanyang pagpapatawa, ang dating nagpapanggap na sosyalera ngayon magmumukhang reyna. Kilala siya sa kanyang kakaibang adventure sa kalye. Wala kang awa, Mark. Sa kanyang paghahanap kay Mark. Nagdahil sa'yo na binta ko yung kalabaw namin. Pagsakay sa mga trend. Libong pulo ang ginawa. Piliin mo rin ang Pilipinas. Ayan guys, maglalaro na tayo ngayon ng pang-grand finals na yaman-yamanan. At kanyang paglalaro ng yaman-yamanan. Instant good vibes ang kanyang bawat content. Pero alam niyo ba kung paano nabuo ang isang Magdalena Fox? Nang pumunta ako dito sa Maynila, humigit kumulang ata 20 years ago na. O galing ako sa lugar namin sa Tacloban, Leyte. Kasi nung pandemic nag-work ako, na-stuck kasi ng pandemic.
Ako, rampadora. As in, minsan, hindi sa pagmamayabang gabi-gabi, sunod-sunod na title. At para i-relive ang kanyang beauty queen days, sagot na ni Madam Paloma ang iyong hair and makeup transformation. Para sa pangyaman-yamanan na look ng iyong nails and toes, Yana Beauty and Wellness Hub ang bahala sa iyo. Kasama pa riyan ang kanilang signature hot stone massage. At para sa pang-grand finals na atake, mula mismo sa koleksyon ni Sir Gerald Yakat ang iyong gown. Hello, ma. Good afternoon, Pastor. Hi, good afternoon. Ma, ito ko. Try mo to. Pasabog to. Ito, Ay, ang bagay ito sa'yo. nga. Diyos ko, bungka Diba? ko. Itingin lang talaga ako nito ng Perfect, diba? Kumanda ka, Mark. Kumanda ka. Natatandaan niyo pa si Magdalena Fox. You remember? I remember. Eto, from this, panoorin. Yan ang itsura niya dati. Magdalena Fox. Siya ba ay nakapila na doon sa ating papustiso? Okay na. Okay. From this to this. Wow! Wala kayong masabi, no? Kabugera! Wow! Isa kang kabugera, girl. Ate ko rin maraming salamat. Thank Nagulat ako you. sa boses. Teka Ay, muna. pang-social dapat. Pang-social. Yes, Ate ko rin. Thank you so much. Ano naman ang masasabi mo sa mga nanliliit sa'yo dati? Yung mababa ang tingin sa'yo dati? Yung mga buzzer. Dati kasi nasasaktan ako, pero sa paulit-ulit na ginagawa na duguters, matanda, panot, nasanay na lang talaga ako. Kasi pag inano ko, ay hindi, maano talaga yung ano ko, nasanay na lang talaga ako sa paulit-ulit na pangungutya. Ganun. Ganon. Ikaw ay isang inspirasyon, Yes. di ba? So, type nyo ba na yung ginawa nating makeover? Kay Magdalena Fox, isa pang rampa. Maliban sa regalong ibibigay ni Ryle, ano ba yan? Ate ko rin dahil si Magdalena lagi nagko-content ng naka-duster, meron tayong mga duster mula kay Ma'am Roda sa Badsy Garment Center. Wow, ang bongga! Parehas Gusto ko siya makadit ng isang araw. Bakit isang araw lang? Ay! Ginoo ko Santa Maria! At teka, bago Diba? kayo mag-date, eto pa, para mas maganda ka, bongga ang wig mo, galing sa Sherilyn Wig. Hindi ka rin natutok sa hinapanot. Thank you. Mga wig, girl. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan. Buksan mo, girl. Ay, Para, bubuksan ko para ba? maganda, di ba? O sige, daldal kayo na ate ko rin. Bubuksan namin O, regalo sino mo. pipiliin mo? Si Ryle o Cash? Sinong Ryle? Ay, si Ryle. Si Ryle o Cash? Pwede boot. Boot? Paano ba yan, Ryle? Hindi ka nasasali sa dating app, Ryle. Ayan. Kukonsult muna ako kay Coach Alam V. mo ba, hindi ime-ime. Ito yung mga paborito kong kulay. Kasi sa video, malayo pa lang, kitang-kita na. Ayan. O, ang dami mong wig, girl. O, May brush ka pa. iba-ibang Ayan. klase. Nananawagan po ako sa lahat po ng mga lalaking sinaktan ako, huyo kayo sa akin ngayon. At syempre, para sa skincare, gusto mo daw ng skincare, magandang skincare line ko, K-Magic! From K Everyday! Mabibili po ito sa Shopee Lazada. Ay, ang mga ingredients ito, girl, hindi matatawaran. O, kompleto yan. Meron kang pampakit. O, meron kang kilikili-kit.
Para sa kilikili, pampaputi, ang daming laman nito. Meron ka pang shampoo. Oh, ayan. Happy hair. Meron kang pampuputi na sabon. Glupa-ko. Meron pang, ano ba ito? Pangtanggal ng makeup. Okay, take it off. Meron pa ditong lotion para sa iyong mga sakong. Ayan. May pampahaba pa ng pilik mata. Oh, love to lash. Lahat ito, punta lang po kayo sa K-Magic. Diyan po sa Lazada, Shopee, lahat ito meron doon. But this is for you for free. Oo, lahat ito ay libre na para sa'yo. K-Magic. Okay, rampa more! Rampa pa more! Thank you, Banay! Next na, kumustahin natin ang mga kapwa nating OFW sa Hong Kong. Noong nakaraan, nakita ninyo naman na pumunta kami ng Hong Kong Disneyland para tuparin ang pangarap ng mga kapwa nating OFW doon. Sunod naman naming ipapakita sa inyo ay ang kumustahan at pag-treat namin sa iba pang mga OFW na nakilala namin dito sa OFW to the World. Isang malayo sa mga anak, isang solo parent na mag-isang lumalaban, bibigyan natin ng sorpresa! Yay! May mga magulang na nasusukat ang pagmamahal sa dami ng oras na kasama ang kanilang mga anak. Pero para sa maraming OFW, ito'y kabaligtaran. Dahil kailangan nilang lumayo para mabigyan ng mas magandang kinabukasan at buhay ang mga taong pinakamamahal nila. Gaya ni Jane, mahigit 20 taon ng solo parent, sa 2 anak at 8 taong domestic helper na siya sa Hong Kong. Naiyak ako. Sa akin masakit kasi solo parent, wala nang ama nila. Kumbaga, yung gusto akong pauwiin, kung uuwi ako kako, paano naman tayo, anak? Mas lalong mabigat para kay Jane dahil ang isa niyang anak ay may kapansanan. Hindi sa akin masakit tanggapin yun. Kasi nga, yung pagtatawanan ka ng mga tao, ganun yung anak mo, yung masakit. Ang sakit yung paano yung anak ko? Ngunit sa likod ng lahat ng luha at pangungulila, may patunay na hindi na sayang ang kanyang mga sakripisyo. Masaya naman po at natapos na yung anak ko sa college at another po for law school po. Law school! Wow! Kaya, yung natapos ang college, ano ang tinapos? Social Science po, Bachelor of Arts and Social Science. Social Science? Ay, yayaman ito. Amen. Kaibiganin nyo na. Oo. Napansin ko sa dami ng taong inuna ni Jane ang mga anak, parang nakalimutan na niyang isama ang kanyang sarili. Dahil nga sa wala siyang time para sa kanyang sarili, napakabait naman kasi ng Bingo Plus. Magbibigay sila sa iyo ng me time. Isang buong araw na magpapakaligaya ka. Kaya sa pagkakataong ito, kami naman ang nagsabi kay Jane, ikaw naman. Yan, isang buong day of treat. Ayon, galing sa Bingo Plus! Sa tulong ng Bingo Plus, nabigyan si Jane ng isang buong araw na me time kasama ang mga kaibigang sina Marivic at Suzette. Unang stop, shopping. Sa wakas, makakapamili na si Jane para sa kanyang sarili. Para lang tayo medyo pumayat na ako. Okay. Thank you, Bingo Plus!
Pero talagang nanay pa rin itong si Jane dahil kahit siya ang dapat i-treat, hindi pa rin nawala sa listahan ang gusto ng mga anak. Kasi bibili nga ako ng t-shirt. Eto, gusto mo yung... Anong option? Anong gusto mo? T-shirt o long sleeve? Thank you. Thank you. Matapos ang shopping, isang masarap na dinner naman ang kanilang pinagsaluhan. At pagkatapos, shopping ulit. Pabango at iba pang gamit na ngayon ay para naman talaga sa kanya. Simple lang ang mga bagay na ito. Pero para sa isang ina na ilang dekada nang inuuna ang pangangailangan ng iba, napakalaking bagay na ang maranasan ang ganitong mga bagay. So happy, super excited. Happy ako sa bigay ng Bingo Plus. Thank you. Gaya ng hiling ng mga mahal niya sa Pilipinas, aabangan din namin ang araw na makauwi for good si Jane. Dahil yan ang tagumpay na hangad natin para sa mga OFW to the world. Ang sa wakas makapiling ang mga taong dahilan ng lahat ng kanilang sakripisyo. Naku, madami pa po tayong kwentong OFW na ipapakita sa susunod na OFW to the world. O kayo naman, kukumustahin ko mga kamisis dyan sa bahay para sumaya din kayo. Tara na dito sa aming studio. Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, iscan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas! Mamangha sa galing ng kakaibang talento na mapapanood nyo sa Talentadong Pinay. Nabiktima na ba kayo ng chismis? Usapang chismis tayo, mga kamisis! Muli natin kumustahin ang mga kapatid nating OFW at mga kwentong kalusugan nila. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, issue ay harapin. Face to face, solusyon ay hanapin. Face to face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Coring. Face to face. Sa buhay, minsan, problema'y di maiwasan. Swerte't kabuhayan